dapat maglalakad ako sa labas. Kaso lang, nagluto ako ng ulam, tapos nagsaing ako, kumain ako ng coffee jelly. Dapat, kakain talaga ako ng coffee jelly bago ako lumabas. Kaso lang, pagtingin ko, makakulimlig na. Tingnan mo. Kita mo. Oh, di ba? Kanina mataas yung araw. Ngayon, nakalimlig na. Kaya ang gagawin natin, ganito na lang. Which one was not, you know? No. Do you want me to ask her? Hey, What? where's the time? What? What are you talking about? Right, it's not fine. Where's your fine? Okay. Want to ask her? Huh? You want me to call her? Huh? You want me to ask her? Yeah. You got fine? Ito naman ang gagawin natin. Siyempre, di ba? Magpupunyati tayo nag-exercise. Oh. Parang Nagfi-feeling lang ako. Huwag kayo mag-alala.
sakit na ng katawan ko. Feeling ko, yung sakit ng katawan ko, 1 week to, promise. Tignan mo lang. So, ayan. Kasi, yung mga previous, ngayon, January 4. Tapos, yung sa, last na sulat ko sa devotion, May 31. So, nagsulat ulit ako ng devotion ko kasi lately, like today, ganyan, parang hindi ako feeling well. I mean, hindi naman parang siguro physically ganon, hindi ako feeling well. Pero, pati yung, yung mental health, ganon, tsaka spirit. Sabi ko, parang napapaisip ako, sabi ko, nagbabasa naman ako ng devotion ko, ganyan. Pero, ayun nga lang, hindi ko talaga siya sinusulat. Tapos, minsan, hindi rin ako nagpe-praise and worship. Minsan din, hindi ako nagpe-pray. Like, alam mo yun? Sabi ko, like, paggising ko talaga, sabi ko, ano problema? Bakit bigla akong ganon? Bigla akong ganito, ganyan? Tapos, syempre, di ba, nagmamaang-maangan pa ako nun. Although, naman, parang sabi ko nun, parang connected pa rin naman ako kasi ganito pa rin yung ginagawa ko, ganyan. Pero at the same time, yun nga, parang may kulang, ganyan. Sabi ko parang hindi talaga, kasi usually, lagi lang ako nasa bahay. Tapos, like, yun, tumutulong dito, ganun. Kasi ako lang naiiwan dito. So, syempre, ako yung kumakain lang ako mag-isa, ganun. Ako yung nagluluto. Tapos, ako yung minsan nag-aasikaso ng mga labahan, ganun, tsaka mga hugasan. Pero yun nga, basta may something talagang kulang, ganun. So, sabi ko, ano yung kulang na yun, ganito, ganyan. Like, as in, para akong empty, ganun, para akong empty today. Like, sabi ko, oh my gosh, bakit ganito? Ayoko rin naman hayaan yung sarili ko na ganun. So, ang ginawa ko, syempre, tahimik ako ganyan. Still, ginagawa ko pa rin yung mga part ko. Like, nagluluto ako ganyan. Tapos, yun, basta yung mga ganung bagay. Tapos, sabi ko, mag-exercise ako kasi nga hindi na ako productive. Although, naglalaba ako, naghuhugas, ganyan, naglilinis. Pero still, hindi ako productive. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom, bigyan mo naman ako ng revelation mo, ganyan. Ano ba sa loob-loob ko? Talagang sabi ko, Lord, please help me, ganyan. Talagang merong eagerness sa loob ko na Lord, ano ba yung kulang? Ano yung kulang? Ganon. Kaya yun, siguro 1.5 hours ako nag-exercise dun sa labas, sa baba. Yan, sabi ko noong time na yun, hindi na ako productive, ganyan. Tapos naghahanap ako ng ibang pwedeng gawin na magiging productive ako, ganun. So, ayun yung naisip ko, mag-exercise, mag-scooter, ganun. Talagang pinapagod ko yung sarili ko kasi sabi ko talaga, Lord, please, bigyan mo ako ng wisdom. Sabi ko talaga, Lord, huwag mo akong hayaan na manghina ulit. So, eto na nga, binalikan ko yung mga sinesend ko na devotion or verse, ganyan. Kasi isusulat ko siya. Tapos ngayon, kasi parang feeling ko din talaga, yun nga, diba, empty, ganun. So, sabi ko, ano ba yun, parang feeling ko nawawala ako, ganun. Ganun, parang, alam niyo yun, gets niyo ba? Ganun, so, parang feeling ko nawawala ako, ganun. Tapos, parang, nung binalikan ko, yung Monday na devotion, na verse ko, is,
Sa ano naman to, Psalm 119 verse 105. Ang nakalagay dito ay, "Your word is like a lamp that guides my steps, a light that shows the path I should take." Nung binabasa ko talaga to, sabi ko, wait lang Lord, parang let me, ano tawag dito? Ano tawag doon? Wait, nakalimutan ko yung word na yun. Ano yun, B? Ayun, let me meditate your word. Ganyan. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom na maintindihan ko tong word na to. Lord, like, nung nabasa ko pa lang talaga na your word is like a lamp that guides my step. Sabi ko, napahinto talaga ako. Sabi ko, grabe Lord. Nakita mo yung mga ginawa ko today. Nakikita mo yung mga iniisip ko, ganyan. Yung mga nararamdaman ko, ganon. So, yun na nga. Parang sabi ko, Lord, ito na ba yung wisdom na gusto mong sabihin sa akin, na gusto mong ipareceive sa akin, ganyan. Kasi nga, diba, hindi nga ako nagsusulat ng devotion ko, although may verse ako, pero hindi ko siya sinusulat, ganyan. So, sabi ko, Lord, give me, gusto ko ng fresh, alam mo yun, gusto ko ng fresh. Kahit na ito yung verse pa rin na to, is nung Monday pa, pero naging, naman siya, parang fresh yung niya sa akin, na revelation niya, ganyan. So, sabi ko, grabe Lord, thank you talaga, kasi binibigyan niyo talaga ako ng understanding na alam mo yun, ganun. Kasi minsan, di ba, parang, minsan hindi natin alam kung ano na ba yung way na tinatahak natin, kung ano na ba yung way na kailangan nating puntahan, ganyan, or daanan, lakaran, ganyan. Minsan hindi na tayo na-align kasi basahin ko lang at bago to, hindi ito yung rema ko last Monday, bago to. So ayun, minsan kasi hindi na natin alam kung anong way yung dapat natin natahakin kasi patuloy tayong nabubulag sa mga makamundong bagay, and yun, talagang na-damage din yung emotion natin, gano'n, nadadaya din tayo ng emotion natin. And yun, mga nire-reveal lang sa akin ni Lord na na hindi natin mababasa yung, alam niyo yun, pag hindi natin binasa yung word ni Lord, hindi natin maintindihan kung ano talaga yung path or way na dapat nating lakaran. Kasi hindi tayo guided ng word ni Lord, diba? And kung hindi talaga natin binabasa, like, alam niyo, parang napadaan lang, ganun. Diba? Gets niyo ba? Pag nagbabasa ka ng libro, napadaan ka lang, tapos tinamaan ka. Ganun lang. Pero kung hindi talaga natin siya pinilit, or hindi talaga tayo nagkaroon sa heart natin ng eagerness na maintindihan yung word niya, hindi talaga natin maintindihan kung ano yung gusto niyang ipagawa, or hindi talaga natin maintindihan kung ano talaga yung message na gusto niyang iparating sa atin, ganun. And yun, gaya nung sabi dito sa sa na-receive ko, ganyan, if we really just read it like a book, we understand it as fiction or imagination. But if we really seek His presence rather, spirit and wisdom, syempre magiging talaga tayo ng knowledge, and at the same time magiging din tayo ng wisdom. And dahil dun sa word niya, ganyan, magkakaroon din tayo ng deep understanding kasi nga may eagerness sa heart natin na, Lord, gusto ko maintindihan yung word mo, gusto ko maintindihan yung message mo, yung mga ganong bagay. So, and from that moment, maintindihan talaga natin kung gaano tayo kamahal ni Lord, diba? And yun, minsan kasi kalaban lang din natin yung sarili natin. Alam niyo yun, yung nandiyan na nga yung ilaw, pero mas pipiliin mo pa rin na maglakad sa madilim, diba?
And minsan, nakabukas na nga yung ilaw pero patuloy pa rin nating pinapatay. Gets nyo? Gets nyo ba, girl? Kaya ayun, kaya minsan naguguluhan tayo sa mga bagay na kailangan nating gawin. Minsan naguguluhan tayo sa mga daan na kailangan natin lakaran. Or basta alam niyo yun, yung mga guide na kailangan nating sundin. Kasi nga, naglalakad tayo ng nakapikit. Gets nyo ba? Gets nyo ba? Gets nyo ba? Like, even though kahit nasabihin mo meron kang kahit na, ano yun? So, ayun, even though meron kang so even may nag-chat lang. So, ayun, even though meron ka ng word ni Lord, pero kung nagmamaang-maangan ka pa rin na, ay, ano yan, ganito, ganyan. Yun bang human mind yung nagpapagana sa'yo, ganun. It means na nakapikit ka, binabasa mo lang siya, na nakapikit. Gets nyo ba? Yung hindi talaga yung message ni Lord yung marireceive mo. Kasi nireceive mo siya na nakapikit. So, hindi siya totally wisdom. Ano lang talaga siya, like yung ano lang sa, tawag dito, yung normal lang na mababasa mo sa libro, ganun. Pero hindi siya yung message na gusto iparating sa'yo ni Lord. So, ayun, grabe lang din talaga yung, and meron din kasi talaga akong, anong tawag dito? Parang, inano sa sarili ko na, habang nag-stay ako dito, hindi ko hahayaan na kahit isang page, simula nung pumunta ako dito, ganyan. Kahit isang page, hindi ko papalampasin na walang sulat, yung ganun. Pero hindi ko siya nagagawa kasi nga, alam mo na syempre, katamaran, ganun. Like, parang feeling ko, malakas ako, ganun. Pero dadating din kasi talaga tayo sa point na, kahit nasabihin mong may verse ka, kasi kayang-kaya mo siyang gawin. Kuha ka lang ng verse, sasend mo, ganun. Pero yung talagang deep relationship mo kay Lord is nawawala. Diba? Parang dun ka talaga tatamaan and dun mo mararamdaman na ay parang nawawala na yung connection namin ni Lord, nawawala na yung intimate relationship namin, ganyan. So, dun ka makakaramdam ng panghihina, ganyan. Kasi, diba, gaya nga ng mga magjawa kapag hindi sila nakakapag-usap ng matagal, hindi sila nakakapag-usap madalas ng partner nila, parang kung ano yung maisip nila, kung ano yung mararamdaman nila, ganun. Syempre, ganun din tayo kay Lord. Kung hindi natin pinapahalagahan yung relationship na meron tayo kay Lord, kung hindi natin pinapahalagahan yung word, yung message na gusto iparating sa atin ni Lord, magiging malabo talaga yung relationship natin sa Kanya. So, yun lang. Marami pa akong isusulat kasi June 1 pa lang to. Okay, yung sinishare ko June 1 pa lang to, pero yung video ko 12 minutes na. Grabe, totoo pala yun, ang haba ko lagi mag-share ng devotion. Ay naku, siguro kasi sabi din ni Ate Let, diba, ang daming eksena. Kasi diba, sabi din ni Ate Let na yun, nag-video ako, ganyan, nagpa-vlog, tapos baka kasi one day daw, yung i-vlog ko naman daw is yung mga word ni Lord, ganyan. So, matagal ko nang naisip yun, girl. Ay, sorry. Matagal ko na yun naisip. Pero, hindi ko siya nagagawa kasi nga, diba, minsan, din yung devotion ko, medyo may ganun. So, ayun. Ngayon ko lang talaga siya naisipan i-video. Ngayon ko lang na siya naisipan i-share, ganun. Tsaka, alam niyo, hindi ko alam kung naririnig niyo ba ako or what. Di ko alam kung naririnig or naiintindihan nyo ba yun. Basta, ayun nga. So, grabe lang din talaga yung fresh. Talagang fresh yung binigay sa akin ni Lord, no? And, ay, ang sarap. Ang sarap magbasa. Alam niyo yun. Ang sarap sa pakiramdam na Lord, parang empty na naman ako. Lost na naman ako. Pero, grabe yun, no? Kung hindi ko siya sinip, kung hindi ko, kasi wala akong, like today, wala akong kinausap or wala akong yung totally na kinausap or pinagkwentuhan na. Talaga kasing lang, although nagre-reply ako ganyan minsan, pero may
pero late reply, ganyan. Kaya, ay, sorry guys, kung late ko din nasabi yung tapos na tayo sa live class na book, ganyan. Talagang, inaano ko lang yung connection and relationship ko kay Lord. Kaya, yun, kaya na-late yung pag-announce ko, ganun. So, yung SLA, nasabi ko, sorry, late announcement. Yun guys. So, ayan, marami pa akong itutuloy na devotion. So, yun lang. If kaya ko siyang i-edit or kaya ko siyang isama yung mga sumunod na verse na devotion, ganyan. Syempre, isasama ko na din yun sa video, diba? So, yun lang. So, ito yung next. Hindi ko pa nasusulat yung buong marema sa akin. Pero kasi, alam niyo yun, grabe, hindi ako like, tawag dito? Ano tawag doon? Natatameme. Ano nga ba English nun? May tawag doon. So, ayun, hindi ko pa tapos sulatin kung ano yung na-receive ko, ganyan. Pero yun, nag-proceed na kasi ako ng June 2. And yung devotion ko nun is, or yung verse ko nun is sa Psalm 119 verse 140. And it says, I love your word. Time and again, it has been proven true. Sabi ko, bakit ayun yung sinend ko nung that time na yun? And naalala ko, kaya ko siya sinend kasi sabi ko, love ko naman talaga yung word ni Lord. Yun pang sinabi ko lang yun nang wala lang. Kasi love ko lang yung word ni Lord. Ganyan. And palagi kong sinisik yung word ni Lord. Pero, at the same time, hindi siya yung kung ano talaga yung na-receive ko. Medyo magalaw. Sorry ah. So, ayun. Pero hindi talaga yun yung totally na-receive ko that day. Kasi nga, kailangan kong mag-send ng verse. So, ako naman, parang that time, hindi, parang wala lang. Gusto ko lang siya i-receive ka na. Pero at the same time, hindi ko talaga naintindihan yung message na gustong iparating sa akin ni Lord. So, ngayon, syempre, di ba, nag-seek nga ako ng fresh revelation and wisdom, tsaka ng knowledge. So, nung nabasa ko to, sabi ko, I love your word. Time and again, it has been proven true. So, if makikita niya yung, or if maririnig niya yung sinabi ko kanina, diba, na minsan, alam niyo, minsan nandiyan lang yung word ni Lord, pero hindi natin siya binibigyan pansin. Yung, binabasa lang natin siya based on our imagination, based on our, fiction mind, yung mga ganon, gets niyo ba, ganon. So, ayun. Pero, hindi nangangahulugan na love talaga natin yung word ni Lord. And syempre, di ba? Kapag hindi mo kasi sinusulat yung verse mo, yung devotion mo, yung na-receive mo, nakakalimutan mo na siya. Yung ganun. Ako nung time na yun talaga, wala akong na-receive. Gets nyo ba? Wala talaga akong na-receive. Pero, clean ko lang siya nung time na yun. And, nung ngayon sinusulat ko na siya, syempre may fresh revelation na ganyan. Nung binasa ko, sabi ko, I love your word. Time and again, it has been proven true. So, magsusulat na ako dapat. May konting sulat lang dito, pero hindi ko na siya natapos. Kasi, grabe na nasashock ako, ganun. Gets nyo ba? Yung, may moment din kasi talaga kanina sa akin na sabi ko, Lord, in any possible way, magpakilala ka ulit sa akin, ganyan, bigyan mo ulit ako ng revelation, kahit sa anong paraan. Pero noong time na yun, hindi pa ako nag-devotion na. Ganyan, hindi pa talaga ako nagbabasa ng word niya, ganun. So, ngayon, nung binalikan ko yung mga devotion ko, yung mga verse na sinesend ko, ito talaga yung, alam mo yun, I love your word, time and again, it has been proven true. So, parang binalik lang din talaga ako sa time na every may battle, ganun, may trial. Talagang ang sinisik ko, yung word ni Lord. Pero ngayon, ang sinisik ko, yung presence niya, yung spirit niya, ganyan. Pero, hindi ko sinik yung word niya. Alam niyo yun, hindi, na Lord, bigyan mo ko ng word na ganito. Na Lord, bigyan mo ko ng revelation na ganito. Lord, bigyan mo ko ng alam niyo yun, ng message, ng something na siya talaga yung magsasabi ganun. Pero, nakalimutan ko na
yung spirit kasi, hindi naman siya nawawala. Depende na lang talaga kung ikaw sa sarili mo yung nag-alis doon. And, alam mo, nangungusap talaga sa akin yung yung spirit ba, ganun. And yung presence din niya, palagi lang din naman nandyan, ganyan. So, sabi ko, grabe mag-reveal si Lord. Grabe yung way na binibigay niya, ganun. Alam mo yun, kasi parang namumutla naman yung, malamig kasi. Tapos, so, ayun, sabi ko, grabe, hindi talaga ako dinidisappoint ni Lord, no? Na, parang, nangungusap siya sa akin na, bakit ba kasi kung ano pa yung mga hinahanap mong revelation na hindi naman ako gagawa ng milagro. Hindi naman ako gagawa ng milagro out of nowhere. Kasi hindi naman iyon yung kailangan mo ngayon. Ang kailangan mo ngayon yung word ko. Yung alam niyo yun, gets niyo ba ako? Ang hinahanap ko kasi yung revelation na Lord, kahit maglalakad ako 6k steps, ganyan, 5 kilometers. Ganun talaga yung plan ko ngayon, pero naiba nga. So, ayun talaga yung sabi ko, Lord, habang naglalakad ako, magpakilala ka ulit sa akin, ganun. Alam mo yun, gets niyo ako. Sabi ko, pero hindi nga natuloy yun, kasi ang ginawa ko na nga, nag-exercise ako. So, grabe lang yung itong revelation na binibigay sa akin ni Lord. Talagang nangungusap siya sa akin through spirit na, anak, kung ano-ano pa kasi yung kailangan mo, kung ano-ano pa kasi yung hinahanap mo. Ang dami mong hinahanap, ang dami mong nare-request. Ang gawin mo, mag-devotion ka. Isip mo kung ano yung word ko sa'yo, isip mo kung ano yung message ko talaga sa'yo. Hindi yung maghahanap ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Yung gano'n, nagigets niyo ba ako? Gets niyo ba? So, grabe. Kaya hindi, alam niyo, napapatunayan ko talaga na totoo yung word ni Lord kapag pinangyari mo talaga or ginawa mo talaga. Kasi grabe yung mga bagay na ngayong week na to, pala ngayon, Thursday. So, yun yung mga nagdaang araw. Sabi ko, grabe, parang medyo, parang nanghihina na, gano'n, nanghihina na spiritually, ganyan. And, talaga nirevealan sa akin ni Lord ngayon na nawawala na kasi yung pagmamahal ko sa word niya. Na, kapag binabattle, ganyan, siya yung una ko talagang sinisik, ganun. Hindi na yung kasi kanina sabi ko, diba, parang Lord, magpakilala ka ulit sa akin, ganyan. Alam na yun, na Lord, gusto kong maramdaman yung presence mo, yung spirit mo, ganyan. Pero, grabe. Dahil sa verse na to, talagang sinasabi niya sa akin na, anak, word ko yung kailangan mo, hindi yung presence, hindi yung spirit, ganun. Basta, alam niyo, nagigets niyo ako, diba? Gets niyo, diba? So, parang binabalik lang din talaga ako ni Lord na kapag may mga bagay na hindi ka maintindihan, kapag may mga bagay na kailangan mo ng guide, ganyan. Yung word ko, yung una mong hinahanap. Pero ngayon kasi, ang hinahanap mo, yung mga bagay na hindi mo naman kailangan. Yung ganun. Grabe talaga. So, alam niyo, napapatitig na lang ako. Like, grabe Lord, totoo ka sa akin. Gets niyo ba ako? Siyempre, di ba, wala namang perfect talaga. Pero, grabe talaga si Lord. Grabe talaga si Lord. Hindi niya ako talaga hinahayaan na masira yung relationship namin, ganun, yung connection namin. And hindi niya rin hinahayaan na makalimutan ko kung ano talaga yung bagay na nagpapalakas sa akin. Diba, grabe. So, ito yung next, kahapon, Wednesday, ganyan. So, Wednesday, June 3. Ang na-receive ko naman dito, ito, personal kasi to.
So, personal to, pero, basta, i-share ko na lang siya, pero hindi lahat ganun. So, ang verse ko nun, Psalm 122, verse 6 to 8, ang sabi doon, pray for peace in Jerusalem. May those who love you find peace. May there be peace within your walls. May there be safety in your great buildings. And yung 8 kasi doon sabi, for the good of my family and neighbors, I pray that there will be peace here. Ganon. Basta, personal to. Pero share ko na lang yung iba dito na na-receive ko. Ngayon lang. Na-receive ko lang ngayon. Hindi yung kahapon. Ngayon. So, eto nga. Minsan kasi, di ba, may mga bagay na dala-dala tayo. Umalog kasi ang likod kasi ng kamay ko. So, ayun, minsan nga kasi, di ba, may mga bagay na dala-dala tayo, nabibigatan na tayo, pero hindi natin ma-let go kasi nag-stuck pa rin siya sa mind natin. Gets nyo ba yun? Like, alam mo yun? Alam mo na may Lord ka, alam mo na may alam mo naman na may mga bagay na kailangan ka i-let go, pero hindi mo siya ma-let go kasi nga paulit-ulit siya nagpe-play sa isip mo. Ganon. Kaya nawawalan ka ng peace. Ganon. So, share ko lang kasi. Like, pang ilang days ko na to, pang ilang days ko na to na hindi ako makatulog agad. Siguro kasi kaka-cellphone ko din. Ganon. So, ayun. Hindi ako makatulog agad. Pero, talagang inaabot din ako ng anong oras, ganyan. Lalo kagabi. Ewan ko din kung di ko rin alam. Di ko rin talaga alam bakit hindi ako makatulog kagabi. Gets nyo ba yun? Like, anong oras na nun, hindi pa rin ako nakakatulog. Wala lang. Lang talaga ako, nag-scroll lang talaga ako ng time na yan. And, dumating sa time, bayak paduri. Wait lang Dry kasi. Wait lang guys. Tsaka ubos. Tsaka ubos na rin yung ano. So, ayun nga. Balik tayo dito. Diba? Likod. So, ayun na nga. Ay, talaga naman So, ayun na nga. Balik tayo. Like, hindi ako makatulog. Ganun. Gets nyo ba? Kasi nga, kaka-cellphone. Charis. Pero alam kong, syempre hindi lang dahil sa kaka-cellphone yun. Alam kong there is something wrong kung bakit hindi ako makatulog or bakit, alam mo yun. So, ayun nga. Ang dami-dami play sa mind ko ng mga previews na kaganapan. Ganun. Basta personal kasi talaga yun. So, ayun. Kaya din, parang iniisip ko din tong verse ko. Pero hindi yun yung na-receive ko nung time na yun. Na binasa ko yun. For lang talaga, nagandahan lang ako ganun. So, ayun. Hindi ako makatulog. And iniisip ko kung ano yung problema, ganyan. Pero hindi ko talaga maisip, alam mo yun, hindi ko talaga maisip kung bakit gano'n, ganyan. So, ayun, nung binasa ko to ulit ngayon, ang na-receive ko, sometimes yun, may mga burden talaga sa atin, sa loob natin, sa mind natin na alam mo naman sa sarili mo, kailangan mo siyang i-let go. Hindi siya tawa, yung thoughts ba. So, ayun, may mga bagay na kailangan ka naman i-let go, pero hindi mo kayang i-let go. May mga bagay na kailangang taasan mo pa, pero hindi mo naman ginagawa. Tapos may mga bagay naman or moment naman na masyado mong binababain sa sarili mo. Yung ganun, dumating ba kayo sa point na ganun? Basta yun, may mga moment na ganun. So, ayun, ang sabi dito, sometimes the burden you carry is the thing that can help you to have peace. Kasi, ayun, talagang, laging nakatatak sa isip ko na kaya affected kasi hindi protected, di ba? Totoo naman
So, ayun, we are so much affected by the things here on earth. Yun, yung mga kung ano yung nakikita natin sa social media na news, yung mga ganun, basta yung mga ganun bagay. Syempre, nagiging affected tayo doon, diba? Sabihin nyo hindi. Charis. So, ayun, affected by the things here on earth kasi, masyado nating pinipilit na intindihin or maintindihan yung mga bagay behind those reasons, yung mga ganon. And, yun yung nag-lead sa atin para naibaba yung walls natin. Kasi, di ba, hindi mo naman kailangan or hindi naman part mo na intindihin mo lahat ng bagay sa mundo, di ba? Pero, dahil sa kagustuhan mo na maintindihan yung isang bagay na to, kahit out of hand mo na siya gagawin, still, ginagawa mo pa rin. So, parang bumababa yung walls natin, yung boundaries natin, ganyan. And nakakalimutan natin na we are protected pala. Yung alam niyo yun, we are protected pala. And, kaya rin tayo napapahama kasi inaalis natin yung sarili natin dun sa protection na yun. Inaalis natin yung sarili natin dun sa safety zone na binibigay sa atin, which is yung privilege na magkaroon ng relationship kay Lord. And hindi naman lahat ng tao maiintindihan yung ginagawa natin. Hindi lahat ng tao maiintindihan yung mga bagay na sinasabi natin tungkol kay Lord. Kasi wala naman silang deeper relationship or connection kay Lord, di ba? So, parang, alam niyo yun, ngayon lang talaga, parang, kinakausap ako ni Lord na anak, kaya ka walang peace, kaya ka affected, ganyan, kasi nakakalimutan mo na isik yung word ko. Alam mo yun, gets nyo ba? So, parang dito lang din talaga akong, parang, inaano ni Lord na, hindi niya ako pinapagalitan or what, pero, alam niyo yun, parang, anak, kasi, kung ano yung pinagkagagawa mo, ganyan, nauubos yung oras mo sa ganitong mga bagay-bagay, pero, hindi mo naman talaga binibigyan ng oras yung pagde-devotion, yung pagbabasa mo ng Bible, ganyan. So, parang doon lang din ako, talagang hinahambal ni Lord sa mga ganong bagay. Iba na yung nagko-consume ng time ko, iba na yung nagko-consume ng thoughts ko, iba na yung nagko-consume ng mind ko, ng heart ko, yung mga ganon. So, talagang grabe ako i-humble ni Lord ngayon. So, ayan. So, ang kailangan ko naman na gawin is, marami pa akong kailangan gawin. So, i-share ko na lang ulit mamaya kung ano ba yung na-receive ko sa ngayong devotion ko. Gets niyo ba yun? O, basta yun. So, ito nga, next is yung devotion ko today. Diba? So, ito. Ang devotion ko is Psalm 124 verse 1. Sabi doon, what would have happened to us if the Lord had not been on our side? Tell us about it, Israel. Yung Israel, pinalitan ko ng pangalan ko. So, napaisip ako. Kasi, diba, parang, syempre, communication ko with the Lord. So, napaisip ako. Sabi ko, bakit niya ako tinatanong? Diba? So, napaisip ako sa tanong niya. Diba? Ano nga ba yung pwedeng mangyari kung wala tayo kay Lord? Yung ganon. So, eto na nga. Diba? So, napaisip talaga ako. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano or alam niya yun, talagang napapaisip ako, ano nga ba talaga yung pwedeng mangyari sa atin or yung mangyayari sa atin kung wala tayo sa presence ni Lord, ganyan. So, ito, ang nakalagay dito, yung na-receive ko, God is our creator, He provides everything for us, He carry us, He protect us, pero, yun nga, kung wala sa Lord sa atin, siguro nagsasuffer pa rin tayo, ganyan. So, we are still slave
of our sin, slave of our past, and slave of unsaid thoughts, slave of earthly things. And syempre, di ba, kung slave ka, matik na magsasuffer ka talaga. So, ayan, as a slave, we experience suffering from those proud person. Alam niyo yun, kung babasahin niyo kasi yung book ng Psalm at saka yung dun nga sa chapter na yun, 124. Ang tanong niya dun, kung ano nga ba yung mangyayari or ano nga ba yung nangyari kung wala sa atin si Lord, kung wala sa side natin si Lord. And ang nakalagay kasi doon, talagang magagalit yung alam niyo yun, ang pagkakaintindi ko kasi doon sa chapter na yun is maraming magagalit sa'yo. Pero hindi mo alam kung paano mo sila lalabanan. And meron din doon, may verse din doon na nakalagay na para tayong bird na nakawala. Alam niyo yun, gets niyo ba? Basta basahin nyo yun, Psalm 124. And para tayong bird na nasira yung net and nakawala tayo dun sa mga enemy na yun. Because hindi dahil sa sarili nating kakayahan, hindi dahil sa sarili nating galing, kundi talagang dahil sa tulong ni Lord na siya yung naging way, siya yung gumawa ng paraan para makalaya tayo. So, ganun, ayun yun. So, sabi ko, grabe, kaya doon ko lang din talaga na intindihan or yung para bang nadagdag sa knowledge ko na na guard your heart. Kasi 'di ba, ang pagkakaintindi ko kasi sa guard your heart, parang guard your heart kaya kapag may mga decision kang gagawin sa life or basta yung mga ganyan mga decision na kailangan mong gawin. Parang guard your heart, yung dapat hindi ka masasaktan, dapat hindi ka ma-offend, yung ganun. Pero grabe, kapag may wisdom ka talaga ni Lord, maintindihan mo lahat ng bagay, ganun. Di ko alam kung naririnig niyo ako tsaka medyo hinihingal ako. Di ko rin alam kung bakit, basta yan. So, ayun na nga. So, grabe mag-speak sa akin si Lord. Ang talagang na-receive ko na guard your heart, it means hindi lang na i-guard mo yung heart mo, protektahan mo yung heart mo para hindi ka masaktan, kundi talagang i-guard mo yung heart mo, protektahan mo yung heart mo kasi dadating yung time na kapag dumating yung time ng battle, dumating yung time ng lahat ng bagay na nagpapahirap sa'yo, nagkukulong sa'yo, doon mo malalaman kung ano ba talaga si Lord sa life mo. Kung ano ba talaga si Lord sa'yo, yung ganun. Kung ano ba talaga yung status nyo ni Lord, ganun. Ito ko lang din talaga na, parang, alam niyo yun, hindi ko alam kung nagigets niyo ako. Pero yun nga, parang, guard your heart to the point na, kahit na anumang bagay yung pagdaanan mo, palagi mong piliin si Lord. Guard your heart na palagi mong i-align yung heart mo sa kung ano yung will ni Lord sa'yo. Ganon. Tsaka parang nakakat na ako sa video. So, ayun. Parang, ayun yung binibigay na word sa akin ni Lord na guard your heart. Na every time na manghihina ka, every time na mamimisalign ka, guard your heart, na palagi mong piliin na i-align yung heart mo sa will ni Lord and sa kung ano yung word sa'yo ni Lord. Ganon. And yun nga, and ayun lang din yung na-receive ko dito sa verse na to. We will still suffer again and again from the things na para sa atin normal lang yun, di ba? Kasi ayun yung standard dito sa mundo. And we are still ignorant pa din sa truth. And we still keep on falling to the place na akala natin nalagpasan na natin. And talagang, alam niyo yun, baka kasi, nabubulag pa rin tayo sa kung ano ba talaga yung katotohanan. And nirulul pa rin tayo na kasamaan. So, ganun yung life na, or yun yung mangyayari if
wala si Lord sa atin, if wala si Lord sa side natin. And basta ang ganda ng chapter na to. Kung babasahin nyo, maganda yung chapter na to. Maikli lang siya, pero ang dami kong na-receive. Alam niyo yun? Gets niyo ba? So, yun, because of the love of God and through His grace, we are escaped and safe. Diba? Kasi ang nakalagay dun sa verse 6, praise the Lord, He did not let our enemies tear us apart. So, kung tayo, hahayaan natin na mawala tayo sa presence ni Lord, hahayaan natin na ma-misalign yung heart natin sa kung ano yung will ni Lord and sa kung ano yung plan ni Lord. Siguro, talagang nadaya na tayo ng kaaway and natalo na tayo ng kaaway. Gets niyo yun? Kung wala si Lord sa tabi natin, kung wala si Lord sa side natin para tulungan tayo, para mahalin tayo, and siguro hindi pa rin tayo malaya sa mga bagay na nagkukulong sa atin. Di ba? Gets niyo? Grabe yung love ni Lord. And grabe din yung grace na binibigay niya sa akin. Kasi kahit na hindi ako todo sa kanya, ganyan, or hindi ako faithful, hindi ako, obedient enough to follow Him. Talagang, alam niyo yun, yung love niya talaga sa akin na, yung seryoso sa akin, ganyan. Nagigets niyo ba ako? Yung kahit na hindi ako perfect, pero hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako hinahayaan na mapahamak, hindi niya ako hinahayaan na mawala ako sa side niya, and hindi niya rin hinahayaan na mawala siya sa side ko. Ganon, yung anak, palagi ako nandito, palagi kitang ililigtas. Ganon siya magmahal. And dahil sa pagmamahal na yun, lahat ng bagay na nagkukulong sa atin, siya yung nagiging way para makalaya tayo. Diba? Grabe. Kung basta basahin nyo talaga yung chapter na to, Psalm 124. Basta basahin siya, ang ganda niya talaga, pero sobrang ikli lang, pero mapapaisip ka, alam niyo yun. Although hindi ko naman sinasabi or pinipilit na basahin nyo, pero para lang sa akin, maganda siya kasi mapapaisip ka talaga, oo nga no, kasi parang masyado na lang din kasi tayong tawag dito, yung nagre-rely sa own understanding, ganun. And bago ako mag-praise and worship, bago ako mag-pray, bago ako humingi ng wisdom, bago ako mag-devotion, nag-open ako ng messenger. Tapos, yung profile, di ba, meron yung mga, di ba, ito yung sa story, ganyan, mag-add ka na story, tapos may mga accounts na susunod, ganyan, na yung bilog-bilog. Nakalagay doon, may note si Ate Let, tapos, may nakalagay doon na anong tawag ito? Nakalimutan ko yung first word, pero by the Spirit, quit, tapos not in logic. Sabi ko, oo nga no, totoo, grabe, kasi kung magre-rely lang talaga tayo sa logical way, wala talaga tayong maiintindihan, di ba? Wala, as in wala talaga. And grabe talaga si Lord, nangungusap talaga siya sa akin. Kasi di ba, kapag may sumunod kasing chapter dito na binasa ko, pero hindi ko siya ni-receive kasi wala doon yung spirit. Hindi ko siya na-feel doon. I mean, hindi ako nagre-rely sa feelings lang, pero wala doon yung spirit. Ewan ko kung nagigets niyo yun, pero wala doon yung spirit. So, ayun na nga. Dun sa chapter 125 bata or 126, nakalagay doon is, wait lang, nakalimutan ko. Yun, alam ko na. Yung 125 verse 3. Ang nakalagay doon, hindi lahat ng wicked. Ipa-flash ko na lang dyan yung yung mismong verse sa ERV version. Ang nakalagay doon, hindi lahat ng wicked makakontrol yung land ng mga right people or yung mga gumagawa ng right or yung mga gumagawa ng tama.
Pero kung gawin man nila yon, ang mangyayari is, yung mga gumagawa ng tama, pwedeng gawin din nila yung kung ano yung mali. Gets nyo ba? So, parang, nung time na yun, habang nag-share ako, yung kung saan ako na-stop yun, may nangungusap talaga sa akin ni Lord na oo nga no, kung patuloy tayong maniniwala sa mga bagay or mga earthly words na naririnig, nababasa natin, talagang madideceive tayo ng kaaway. And kung ano yun, magre-rely tayo sa own understanding and logical way of thinking, talagang madadaya tayo. And dun lang din talaga parang nire-reveal sa akin ni Lord na anak, yung word ko lang yung panghawakan mo, yung word ko lang yung sundin mo, yung word ko lang yung pakinggan mo, yung ganon. And nakalagay dun na totoo, tama din naman talaga yun. Kasi minsan, diba, yung word ni Lord, kapag binabasa lang natin siya na parang libro, hindi talaga natin siya maiintindihan. And yun gaya ng yung previous na devotion ko, yung na-share ko kanina, kung hindi natin siya sinisik, pwede na maging mali. Or kapag pinairal natin yung logical way of thinking natin, magiging mali kung ano yung pagkakaintindi natin, magiging mali kung ano yung gagawin natin. Kasi hindi naman talaga siya from God, kundi dun siya sa sarili nating isip and pagkakaintindi. Hindi siya talaga kung ano yung sinabi ni Lord sa word niya. Gets niyo yun? Gets niyo ba ako? So, ayun, parang grabe lang talaga yung mga revelation ngayon na binibigay sa akin ni Lord. Mas doon ko talaga napapatunayan na okay, alam ko na si Lord talaga yung foundation ko, and patuloy na pinapalakas pa yung foundation na yun because of His word. Gets nyo? So, ayun lang. Ang dami ko pala talaga mag-share, no? Kasi parang mauubos na yung storage ko sa mga video ko na siguro di ko alam kung ilang oras aabutin tong video na to kapag inedit ko. Basta iyon. Ngayong araw na to talaga, ang daming revelation sa akin ni Lord through His word and through His spirit talaga. Grabe. Thank you, Lord, talaga. So, ayun. Bye-bye, guys. Panoorin nyo to, panoorin nyo to. So, ayan. Nag-edit kasi ako ng video. And nakalimutan ko isama sa video ko kanina na tawag dito. Yung other revelation ko pa ganun. So, lahat ng naging revelation ko kanina, ang isa lang yung sinasabi doon, tawag dito? Isa lang yung sinasabi doon, yung bumalik ako sa word ni Lord. Gets nyo ba? And habang nag-edit, bigla lang din nangusap sa akin si Lord na anak, balikan mo yung John 1:1. Diba? Grabe talaga. Ayun, ipa-flash ko na lang ulit sa sky. Malilinis yan ha. Wala lang akong lagayan. So, ayun. Parang, grabe lang din talaga ako i-humble ni Lord. And talagang, totoo na kapag si Lord yung naging foundation mo, never na masisira yon or guguho yung foundation na yun kasi wala nang iba pang mas matibay na foundation kundi yung word lang talaga niya. Diba? Grabe, binabalik talaga ako ni Lord sa kung paano ko siya pahalagahan, paano ko siya isik, ganon. Gets nyo ba? Basta yun.